tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dummy! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful. I'm Jovi Kalmov. Currently, I am the Vice President for NAFA, which stands for the National Federation of Filipino-American Association for the state of Arizona. In order for me to perform very well, I really make sure that my physical and spiritual wellness is really in order. And of course, the help of MX3 capsule. This is the secret. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Angel po siya ang Lapamona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Anne. At good morning.
Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon Pilipinas, ang ating oras 15 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyado. Basta balita, DZRH Balansyado. Basta komentaryo, DZRH Balansyado. DZRH Balansyado. Balansyado. Magandang hapon, narito na po ang ating mga balansyadong headlines. Pag-eksena ng dating security chief ni VP Sara sa disbursement ng confidential funds na ungkat sa Day 14 ng impeachment trial. DZRH Balansyado. Kasong grave threat laban kay VP Sara inakyat na sa hukuman. DZRH Balansyado. Dami ng mga nasawi sa pananalasa ng habagat at dalawang bagyo, pumalo na sa 26. DZRH Balansyado. Pagpapataw ng VAT sa system loss charges iminungkahi ng ERC. DZRH Balansyado. Korte Suprema pinadalhan ng love letter pag TRO ng Pasig RTC sa wage hike pinaiimbestigahan. DZRH Balansyado. Congressman Leviste no show sa NBI at tiko ang bibig, sabi ng kanyang mga abogado. DZRH Balansyado. Ateneo University at dating Blue Eagle coach Tab Baldwin na pinagmumulta ng dole ng halos 5 million pesos. DZRH Balansyado. At halos 132 patay sa malakas na lindol na tumama sa Colombia. DZRH Balansyado. At ngayon para sa detalye ng mga balansyadong balita, naungkat sa Day 14 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pag-eksena ng kanyang dating security head sa disbursement ng confidential funds sa kanyang pagharap sa paglilitis. Sinabi ni State Auditor Sailin Del Ocampo ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office na labag sa alituntunin ang ginawa ni Colonel Raymond Dante Lachica nang pangasiwaan niya ang pagganap sa papel bilang Special Disbursing Officer ng OVP. Ayon kay Del Campo, inamin ni SDO Gina Acosta sa pagdinig ng Kamara na kanyang ipinaubaya kay Lachica ang pag-disburse ng kontrobersyal na pondo mula sa pahintulot o go signal ng pangalawang Pangulo. Ipinahayag ng State Auditor na ang naturang desisyon ay direktang paglabag sa COA Joint Circular. Dahil sa pangyayari, sinabi ni Del Campo na siya ay bumalangkas ng Notice of Disallowance na isinumite sa kanyang superior para sa kaukulang pagsusuri. Nang tanongin si Atty. Lorna Kapunan kung sino ang liable sa naturang paglabag, diretsahang sinabi ni Del Campo na batay sa COA rules may pananagutan na sina Vice President Sara Duterte, SDO Acosta at Colonel Lachica. DZRH Balansyado. Samantala sa pagbubukas ng Day 14 ng impeachment trial, binatikos ng Prosecution Counsel na si Atty. Lorna Kapunan ang depensa o defense team dahil umano sa pagtangging makipagpulong noong nakaraang linggo.
Ang pagpupulong ay iniutos ng presiding officer para magkasundo o pagkasunduan o i-stipulate ang libu-libong dokumento na may kaugnayan sa aligasyon ng maling paggamit sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Layunin sana nito na mapabilis ang proseso ng pagtestigo ni State Auditor Sailin Del Campo ngayong araw. Pakinggan at panuorin po natin ito. Chair, would just like to correct, hindi ka Attorney Lorna ininjan, baka ginost ka. Kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka ininjan, wala namang pinag-usapan date pa eh. Inignore. Ghost na nga eh. Ghost Ginost, bago ngayon. ginost. Hindi na. Ghost na yung bagong. Ghosting pa. But having said that, Ghosting. the chair notes, because the chair also inquired, that given what happened in the pre-trial, wherein the copies of the exhibits marked by the respondent, no copies were retained by the court. So the chair would like to request the counsels for respondent to kindly furnish the court with a copy of the marked pieces of evidence during pre-trial. Kasi apparently meron kaming pre-marked pieces of evidence from the prosecution, but not all the pre-marked pieces of evidence from the respondent. So in lieu of meeting, kindly just submit that, Attorney Christine, so that we can do the comparison ourselves, either as a court or through the individual senator judges. At napakinggan nyo po sa radyo, dahil sa telebisyon naka-video po yan, pero sa radyo ang tinig po ni impeachment trial presiding officer Senator Cheese Escudero at ng abogado po ng prosecution na si Attorney Lorna Capunan. Sa kaugnay pa rin balita tungkol sa impeachment trial, pabiron tinanong ni Attorney Lorna Capunan si Zailin Del Campo ng COA kung Superman o nakalilipad ba ang Special Disbursing Officer o SDO ng Department of Education o DepEd. Kasunod dito ng pagpresenta ni Capunan ng acknowledgement receipts na inilabas sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao sa ilang petsa lamang. Katulad na lamang ng resibo na na-disburse noong February 21, 2023 sa Danao, Malolos, Davao City, Negros Occidental, Agusan del Sur, Makati City at Negros Oriental. Gayon din ang resibo na February 21 at March 15, 2023 na na-disburse sa 30 lugar kung saan may pirma at lugar pero walang mga pangalan. Nilinaw ni Del Campo na tanging si Edward Fajarda na siyang SDO lamang ang pwedeng mag-disburse sa payee na ipinagtaka ni Capunan dahil sa dami ng pondo na inilabas sa iba't ibang lugar sa iisang araw. Narito po muli si Attorney Lorna Capunan. Kasi ako, Marvel Comics ang binabasa ko. Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. Your Honor, please. Yes, Counsel for The question is speculative, Your Honor. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's a in one day. hypothetical question. Counsel, move on. Move I on, will Counsel. move on, Your Honor. DC Comics po yun, Attorney Lorna. Hindi po Marvel. But anyway, at least mahilig sa comics itong si Attorney Lorna Capunan at mahilig sa mga superheroes. Tayo naman ay Avengers era na ngayon. Samantala, ipinakita ng House Prosecution Counsel na si Attorney Lorna Capunan ang ilang acknowledgement receipts na isinumite bilang bahagi ng liquidation documents ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Kabilang sa mga nakasaad sa mga resibo ang 140,000 pesos na natanggap ni Pia Piato Slim para sa purchase of information, 150,000 pesos kay Ralph Josh Bacon o Bacon, Bacon daw. At 50,000 pesos kay Ann Ong Pauco. Kaano-ano kaya to ni Mrs. Hart Ong Pauco Escudero. Samantala, mayroon ding 250,000 pesos kay Hart Santiago para sa purchase of supplies, 500,000 pesos kay Fiona Villegas para sa medical at food aid, at tig 50,000 pesos kay Beth Revilla para sa purchase of information. Nakalista rin ang 500,000 pesos kay Clarice Hontiveros para sa medical at food aid, 120,000 pesos kay Jose Jocno Jr., 150,000 kay Diane
maple o maple lapid para sa supplies at 350,000 pesos kay John A. Lapid para sa mga medical at food aid. Pakinggan at panuorin po natin si Attorney Lorna Kapunan. May 17, 2023, na-receive po ni Pia Piatos Slim. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 150,000 pesos for the purchase of information received by Ralph Josh Bacon. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 50,000 pesos for the purchase of information received by Ann Ong Pauco. Next, 1015, pangalan ni Heart Santiago. Fiona Villegas. Kamag-anak ata to ni Senator Bong Revilla. Beth Revilla. Kamag-anak naman to ni Senator Risa Ontiveros. Kamag-anak ba to ni Public Prosecutor, Madam Witness? Binerify mo ba? Kapangalan Jose Jokno Jr. Kamag-anak naman ni Senator Lapid. Diane Maple Lapid. Meron na naman. Not once, but for the second time. Lapid family. John A. Lapid Jr. Maliban sa mga umano'y tila kamag-anak ng ilang kilalang personalidad, ilang acknowledgement receipts din ang may mga pangalang tinawag na mga sangkap sa fruit salad. Kabilang sina Matthew N. Queso, J. Camote, Miggy Mango at iba pa. Panuorin at pakinggan po natin ito ulit. This is P-1-8-2051 in the name of Pampano. P-1-8-2107. Queso naman ito. Queso. Susunod, Nova Santos. 50,000 pesos. P-1-8-2147. Payment for the purchase of supplies. At another one, P-1-8-2195 sa isang sala Kasim. Inanpiatos. Purchase of information naman to. Kay Xiaomi 8. Flash on the screen. Sa isang J. Camote. At itong mangga. Gumawa ata ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso. Miggy Mango. At yan po ang tinig ni Attorney Lorna Kapunan. Ating oras sa 5:27, meron po tayong Flash Report. Flash Report! DOJ, Department of Justice, ibinasura ang kasong inciting to sedition na isinampa laban kay VP Sara Duterte. Para sa mga detalye, ibalita mo yan RH9 Tina Nolasco. Tina? Miss Kay, kinumpirma nga ng Department of Justice na ibinasura na nito ang kasong inciting to sedition na isinampa ng NBI sa kagawaran laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, walang nakitang sapat na batayan ang panel of prosecutors para maisulong ang kasong inciting to sedition laban kay VP Sara. Tiwala naman si Martinez na hindi konektado at hindi apektado ng isinampa nilang kaso sa QCRTC ang gumugulong na impeachment trial laban kay VP Inday sa Senate Impeachment Court. Paliwanag nito, magkaibang procedure ang dalawa, kaya walang kaugnayan at hindi makakaapekto sa magkahiwalay na kaso. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH9 Tina Nolasco. Flash Report. Flash Report! DZRH. Balansyado. Ayan po, ang flash report ni Tina Nolasco. Nako, ibinasura na nga po. Wala pong nakikita po na sapat na dahilan o ebidensya ang DOJ para po isulong ang isinampang kaso na inciting to sedition laban kay VP Sara Duterte. Ngunit sabi naman po ng DOJ ay hindi po maapektuhan nitong nangyari po na pagbasura ng kaso na inciting to sedition sa nagaganap naman po ongoing na impeachment trial sa Senado laban naman po kay VP Sara.
Samantalang ating oras sa 5:29, balikan po natin ng ilang pang maiinit na balita. Nilinaw ni Congressman Shell Diokno na ang kanyang buong pangalan ay Jose Manuel Diokno at hindi Jose Diokno Jr. Ito'y matapos mabanggit ang naturang pangalan sa impeachment trial bilang isa sa mga nakatanggap umano ng confidential funds. Sa Facebook post ng mambabata, sinabi niyang matagal nang ginagamit ito para sirain ang kanyang pangalan at integridad. Sagot naman ni Diokno sa mga trolls na pilit siyang idinadawit dito na tila inamin din nila na mali ang paggastos ni VP Sara sa naturang pondo. DZRH, balansyado. Samantalang ating oras sa 5:30 na po ng hapon, babalikan po natin ang ilan pa sa mga maiinit na balita dito lang po sa DZRH Balansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Diyan naman po kayo. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng sa sakit ng ulo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa News happening sa trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Sana hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Ating oras sa 5:41. Balansyadong balita. Balansyadong issue. DZRH. Balansyado. Nagbabalik po ang DZRH Balansyado live sa DZRH News, Television at DZRH Radio, pati po sa ating mga online platforms sa Facebook at sa YouTube. Ayan po, so maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ako po si Miss Karen O. Yong. Solo flight po muna tayo. Wala po muna ang ating partner na si Ka Henry Uri. Ngayon, kumusta po ang ating mga kababayan na binaha? Medyo gumanda-ganda na po ng kaunti ang panahon. Sumisilip na po ang haring araw, mga ilang minuto o oras kanina. Pero bigla naman pong bumuhos kaninang hapon. So kumusta na po ang ating mga kababayan? Lalong-lalo na po dyan sa Pampanga. Kumusta na po kayo? Balita natin ay may ilan pa rin po o marami pa rin po sa mga lugar dyan ang nakalubog pa rin sa tubig baha. So para bigyan po tayo ng update at kung ano na po ang ginagawa ng pamahalang panlalawigan po ng Pampanga ukol po sa ating problema dyan sa pagbabaha. At of course, yung tulong po na iniaabot ng ating mga government officials dyan sa Pampanga para sa mga nabiktima po ng pagbaha nitong mga nakaraang dalawang bagyo at habagat. Nasa linya na po natin si Pampanga Governor Lilia Nanay Pineda. Lilia Pineda, ma'am, magandang hapon po at welcome sa ating programa, ang DZRH Balansyado. Si Karen po ito, ma'am. Nga po, Karen, saka po sa mga nakikinig. Okay, ma'am, balita po natin na mataas pa rin po ang tubig baha sa mga ilang lugar sa Pampanga. Macabebe, Guagua, Bacolor, San Fernando. Meron pa po bang mga iba na lubog pa rin po sa tubig baha? Gov Pineda, ma'am? Oo. Mataas pa rin ang tubig sa amin, Karen. Kasi halos ngayon lang bumababa yung tubig galing sa taas, galing Nueva Ecija kasi nasa pababang lugar itong mga bayan-bayan natin like Candaba, San Luis Masantol, Minalin, Bacolor, Santo Tomas, talagang wala nang ulan. At talaga ngayon pa lang sila talaga bumababang malakas ang ulan. Ay, ang tubig, ngayon pa lang bumabaha talaga. Opo. Na mataas. Opo. Gov, mga ilan na pong pamilya ang apektado po dyan sa inyo sa kabuuan na naapektuhan po ng pagbabaha? At kumusta na po sila? Yung flooded barangays natin, 297 barangays na 17 na munisipyo yon. Tapos, 254,000 families na ang apektado at 800,000 individuals.
So talagang nakakalungkot ngayon. Talagang dati, hindi naman ganito kataas ang tubig. Opo. Pero hanggang ngayon, parang ngayon pa lang tumataas ang baha namin. Nabanggit nyo, Gov. Lilia Pineda, ma'am, dati hindi naman ganun kataas. Ano po ba ang pagkakaiba? Tumaas yung kumbaga yung height, kumbaga mas mataas, mas matagal po bang bumaba yung tubig baha? Ano po ba yung mga pagkakaiba po na inyo pong napansin? Kasi malakas ang binalagay na tubig ng ulan, malakas ang tubig ulan. Ibang klase. Kung noon 2 linggo yung lakas ng tubig sa ulan, ngayon parang 5 araw lang. Talagang iba yung ewan ko, iba yata yung panahon ngayon. Parang hindi na ma-predict ng pag-asa talaga yung volume ng tubig ng ulan na bumababa. Oo nga po, ano. Pero ano po ba ang ating mga mitigating o kung hindi naman po ay may mga proyekto po ba tayo? Naku, controversial yung issue ng flood control project. Pero balita ko meron po kayo yatang meeting noon with DPWH pero medyo matagal-tagal na po, parang Abril pa po yata. Meron po kayong proyekto na diniscuss po sana para kahit paano ay maagapan yung pagbabaha. Parang river dredging project po ba ito sa Pampanga River at iba pa pong mga kahalintulad na proyekto? Ano po yung mga inyo pong mga programa, ma'am? Kasi Karen, ang nangyari kasi, yung DPWH, yung kanyang flood control project, yung paggawa ng dike na hindi naman tinutuloy-tuloy. Putol-putol. Ngayon, ang nangyari, matagal na panahon na kami, siguro hindi lang 10 years, 15 years. Ganun lagi yung nangyayari, pero walang pagbabago, lumalala pa. So, ang sabi ko nga ngayon sa Public Works, dapat tigilan na natin yung paggawa niya ng flood control. Kung wala namang resulta, wala namang solusyon sa mga kababayan namin. Gawa ng gawa, dapat may proteksyon, dapat mawala na yung baha. Pero bakit ganun pa rin? Walang pagbabago. So sabi ko, dapat gumawa kayo ng master plan, pag-aralan ng mabuti, kailangan ang pera, gamitin natin sa tama. Hindi yung ilalagay mo tapos wala namang solusyon. So ganun ng ganun, taon-taon, ganun ng ganun. Kasi paano, gagawa sila ng slope protection. Bisan, 1 kilometer yun, gagawin nila. 400 meters lang. Tapos pag umulan ng 3 araw, ang sisirain yung pangginawa nila. Siyempre, nakabukas yung iba, yung kasunod. Doon pa mapasok ang tubig. Hindi lang kumakalat ang tubig sa barangay dahil hindi nila tinuloy yung kabuuan. Nasira pa yung ginagawa nila, nakabago-bago. So, yun ang nagiging problema dyan sa flood control. So, sinasabi ko nga sa Public Works, pwede ba tigilan na natin yan? Wala na muna. Siguro ang maganda dyan, mag-desil tayo o kahit nating malalalim yung ilog, kahit hindi mo nagawin ng dike, kahit hindi mo nagawin ng slope protection, palagay ko mas effective pa yun. Kasi doon sa ang tubig kasi, Karen, nagagalit siya pagkalimbawa, silted yung river, yung channel niya, tapos hindi siya makalabas. Ang gagawin niya talagang maninira siya. Pupunta siya talaga dun sa mabababa, di ba? So sabi ko nga sa DPWH, kung hindi nyo kayang ponduhan na tuloy-tuloy ang paggawa nyo ng mga dike nyo, wag na natin gawin. Kasi nasisira lang Tapos kumakalat pa yung tubig dun sa hindi natapos, dun sa susunod na dike na hindi nila tinaas. Ang masakit pa nito, yung mababa, pumupunta yung tubig, tapos yung tubig, sinisira pa yung bagong ginawa nilang dike. Ang sayang lang. Talaga nun, hindi lang 200 million. Nakakapagtaka nga kagagawa pa lang sira na kagad, hindi pa malakas na bagyo yun Kaya sabi ko, tama na muna. Pero paano to, Gov? Kasi sabi po ng Pag-asa sa ating mga panayam sa kanila, ang Agosto, itong buwan ng Agosto at mga susunod na buwan ay talagang ito yung habagat season. So asahan po natin kahit wala pong mga bagyo, yung habagat naman po magdadala sa atin ng mga malalakas at maraming tubig ulan. So paano po kayo dyan sa Pampanga? Hindi naman po pwede na lagi na lang po kayong kailangan, ayan po, may nakikita tayo naka-flash, nakalubog po ang mga simbahan na may mga tao po na nakasakay sa bangka, may mga ganun po. Alam mo Karen, inimbita namin yung Pag-asa. Ang sinabi niya kasi
yun daw naranasan nating 1.5 year na puro init, di ba? El Nino. Ang kakibat pala nun, yung pagka nag-typhoon, super typhoon. Yes, At naniniwala naman ako, buti hindi tumama sa atin, di ba? Yung mga super typhoon. Tapos sabi niya, talagang malakas na ulan ang bababa. So, naniniwala naman ako kasi nangyayari na ngayon. Kaya sinasabi ko sa ating mga kababayan, kahit magreklamo tayo, wala na tayo ring magawa kasi talagang ang nangyari, hindi na planong mabuti yung ating mga bayan-bayan na may mga dike. Kasi wala naman kaming magawa, Karen eh. Kasi pag humingi kami ng pondo talaga para sa solusyon, billions. So, talagang kasi kami yung downstream kasi na kami ang labasan ng tubig na nanggagaling ng Nueva Ecija. Yung tubig galing ng Sierra Madre, kami yung pinto palabas ng dagat. So kami, talagang matapos na yung bagyo, bababa pa lang yung tubig doon sa bundok, sa Nueva Ecija. Kaya talagang kawawa talaga yung mga bayan-bayan namin. So sabi ko nga, kailangan pag-aralang mabuti to dahil hindi naman pwedeng mawala sa mapa itong mga bayan-bayan na to kasi palaki ang malalaki itong mga bayan-bayan na to. So ngayon, Karen, ang sinasabi ko sa mga tao, pag-aaralan na po natin ngayon kasi baka naman pag na-stop itong mga flood control na wala naman solusyon, baka po pakinggan na tayo ng Public Works, ng DPWH, na gumawa sila ng malawakang master plan na kahit na papano, hindi na natin nararanasan itong ganitong laki ng baha sa ating probinsya. Gov, sige po, sana naman po ay mabigyan po ng pansin yan at makapagpulong po kayo ng masinsinan kasama pong pamunuan ng DPWH kasi nabanggit nyo nga po ay hindi lang simple na mga flood control project o mga dike ang kailangan dahil kayo nga po ay dadaanan talaga ng tubig baha at tubig ulan galing po sa mga sabihin na natin na upstream o mas matataas po na mga lugar katulad po na dyan po sa nabanggit nyo, Nueva Ecija, Sierra Madre, ayan po. So kakaiba pong klaseng proyekto yata ang kakailanganin dito. So kailangan pong silipin yan. Aray nang importante nga talaga pag-aralang mabuti, hindi yung naisip mo, ito yung gawin mo, ito yung gusto ko. Tapos naman, taon-taon naman, pagkatapos ng project, hindi naman solusyon. Tapos yung kagagawa, sira din. On and off, ng ganun lang ng ganun. Kaya sabi ko, wala na munang ganyan. Wala munang project ng ganyan ng Public Works. Itigil na muna niya yan. At hindi na ako papayag ng ganun na sinasayang ang pera ng gobyerno. Yun namang ginagawa nila na solusyon para sa mga bayan-bayan ko. Wala naman, lalong lumalala. Okay. Gov, kumustahin lang din pala natin yung mga kababayan natin sa mga nabaha na mga bayan-bayan o mga barangay. Kumusta na po sila? Ang ating mga evacuation centers, kumpleto po ba ang kanilang mga pangangailangan doon? Actually, Karen, konti lang yung mga evacuees natin ngayon kasi lalo na yung Makabebe, Masantol. Halos magkakamag-anak yan. Mababait naman yung mga malalaking bahay na may second floor. Inaako naman nila, ina-adapt nila ang mga maliliit na bahay na mga kamag-anak nila. So, ang mga Kapampangan kasi, Karen, hanggat kaya nila, talagang hindi sila hingi ng importansya sa gobyerno kung kakayanin din nila. Tsaka mababait ang Kapampangan, Karen. Talagang tumutulong. Tulong-tulong kami. Kaya walang masyadong mga evacuees. Pero yung mga evacuees namin, alaga naman ng mga mayor ko. Alaga naman nila talaga. Hindi sila nagugutom. Laging kumpleto yung nila, yung sustento nila sa pagkain. Nakakaabot po ba dyan ng DSWD, Gov? Oo. Marami na rin binigay ang DSWD kasi kung walang support ang DSWD, Karen, hindi na namin kakayanin talaga kasi ang affected na talagang pamilya, alas 150,000. So, 3 beses yan kakain, kailangan mo silang bigyan ng pagkain kasi lubog ang bahay nila. Ayun nga po talagang nagiging problema ngayon. Tama. So, ito pong pagbabaha, sa inyo pong tansya, dahil medyo bumuti na po yung lagay ng panahon hopefully wala na po munang pumasok na bagyo o mga malalakas na pag-ulan. Kailan po kaya huhupa itong tubig baha dyan sa mga lugar na nabanggit nyo, Gov Lilia Pineda, ma'am? Alam mo, Karen,
yung mga coastal barangay ko, tapos yung sinasabi mo nga Makabebe, Masantol. Alam mo ba, kahit na taginit, mahal na araw, may tubig pa rin. Nako. Hindi rin bumababa kasi talagang Hirap naman. mababa nga yan below Opo. sea level na. So, kung sabihin mo, mawawala ng tubig, merong maiiwan. Bababang konti, wala. Tapos ulan lang ng 3 araw, gano'n na naman, malaki na naman ang tubig. Okay. So, sabi ko nga sa mga kababayan natin, siguro, kailangan natin na sigurong magplano, sabi ko sa kanila. Kasi talagang hindi na nawawala. Nakababad na talaga yung mga bahay-bahay nila. Kaya nga talaga, panahon na Karen, para talaga manawagan na ako talaga sa national government para ibayin na nila yung mga design nila sa mga infrastructure nila. Nabaguhin na talaga. Kung hindi, talagang matagal na nagdudusa yung aking mga kababayan dito. So yung ating mga bayan-bayan dyan ay maayos naman pong napupuntahan o may mga hindi pa rin po mapasok ng tulong o hindi nyo po ma-check kumbaga kasi sobrang taas ang tubig, baha pa rin po? Pero marami naman kaming sasakyan para makakapasok sa kasi Karen, talagang pin-repair na ng Kapitolyo to tsaka ng mga munisipyo na talagang mapasukan talaga yung mga barangay na mga nasa maliliit na karsada. Tapos yung mga coastal barangay namin, meron lang kaming mga boat na pwede silang i-rescue kahit na anong oras. Saka sabi ko nga Karen, yung ating mga kababayan na nasa lubog na lugar na yan, na parang nasanay na sila sa katagalan ng panahon na lagi silang lubog, lagi silang talagang yung problema nila, yung buhay nila. Isa nga kawawa talaga sila, pero ano naman ang magagawa namin na ang kailangan talaga ng pera, talagang billions talaga para masalbay yung baha nila. Pero ang sabi ko isa-suggest ko na lang sa DPWH na kaysa ginagastos lang ng billions doon sa paggawa ng dike, pag-isipan na namin na bibili na lang kami ng dredger. Bibili na lang kami ng dredge para mga draga para ukayin yung silted na kasi yung Pampanga Bay kung saan lumalabas ang tubig. Tapos yung mga river namin, kailangan na siguro silang ukayin ng malalim. Binisil talaga sila. Palagay ko kaysa dike yung gagawin mo, palagay ko mas nakakabuti yon, mas makakatulong. Kasi may paglalagyan ng tubig ka, anong pakalakas ang tubig ulan, may paglalagyan. Okay. Hindi pumupunta sa mga bayan-bayan. Siguro magandang suggestion nga yan, Governor, for the near future. Pero syempre for the long run, kumbaga pang matagalan pong solusyon, ay yung nauna nyo pong nabanggit na dapat ay mag-draft na po ng pangmatagalan na plano ang ating mga otoridad. Sa inyo pong suggestion din. Meron pa kaming may sinuggest din ng MIA. Yung MIA, yung mga river talaga na malalaki kung saan talaga malakas ang bulusok ng tubig bago makarating ng bayan namin sa baba. May sinuggest siya na magkakaroon siya ng series of sabo dam. Para bang magkakaroon muna siya ng dam para hindi dumedire-diretso yung malakas na tubig. Walang gagaling sa taas. Parang may di-break niya muna. Ikaw wala ng bagyo, wala ng tubig. Sa kanya pakakawalan konti-konti. Ang suggest niya is series of dam. So pag-usapan din namin ng DPWH yan. At saka sabi ko, siguro kailangan kumuha na rin ng mga consultant like JICA. Kung ano talaga yung pwedeng gawin dito. Kung pwede yung a series of dam, baka yun pwede. Magagamit pa daw nila sa mga irrigation ng mga magsasaka. Kasi dire-diretso yung tubig malakas ang dating mula sa taas. So ngayon ang sinusuggest niya, yung ganun nga, a series of dams para hindi agad dumidiretso dito sa amin sa baba ang tubig. Sana matuloy yun. Kasi palagay ko, yun na lang talaga yung isang paraan. Tapos yung magdedredge ka, mas konti yung gagamitin mong pondo kaysa sa flood control. Okay. So, Gov, siguro mensahe na lang sa inyong mga kababayan dyan sa Pampanga bago po namin kayo bitiwan sa interview ito. Go ahead po, Gov Lilia Pineda, ma'am. Sa inyo po na mga lubog, na mga bayan-bayan, tsaka nung barangay, mag-ingat lang po kayo at alam ko po talagang hindi po komportable
Pero kami po sa Kapitolyo at saka yung mga mayor nyo, lagi po kaming nakaprepara, 24/7 po kami. Kasi tumawag lang po kayo sa mga kapitan nyo, sa mayor nyo, ibabato po sa amin dito sa Kapitolyo. Ang importante po na kailangan agad kayong mag-report kung may sakit ba sa pamilya nyo o kung wala po kayong pagkain. Marami po kami, barangay officials nyo, municipal employees, saka po sa Kapitolyo. Lagi po kami nandito mag-aantabay sa inyo. Okay. Maraming salamat po, Gov. Lilia Pineda, at ingat po kayo dyan. Thank you po, ma'am. At yan po si Governor Lilia Pineda ng Pampanga. Balansyadong balita. Balansyadong issue. Balansyado. Commercial break po muna tayo. Ang ating oras, eksakto yung punto, 6:00 na ng gabi. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipanghalidman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na at walang gimmick, tapat po sa inyo.
I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH na pagtagumpay kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyatong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talak. Maraming sa... Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH. Pilipinas ang ating oras, 7 minutos makalipas ang 6:00 ng gabi. Balansyadong issue. Balansyadong balita. DZRH. Balansyado. Nagbabalik po ang DZRH Balansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Puntahan na po natin ang ating mga reports. Malacanang pinasinungalingan ang pag-angkin ni VP Sara sa proyektong pabahay sa Davao City. RH14 Let Narciso, ibalita mo yan Miss Let. Naglabas ng mga resibo ang Malacanang na magpapatunay na proyekto ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang People's Ville sa Davao City. Ito'y kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na proyekto niya ang naturang pabahay noong alkalde pa siya. Sa press briefing, iprinisinta ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga kopya ng development permit ng proyekto na naaprubahan noong 2023. Gayon din ang Certificate of Registration na inilabas naman anya noong 2024 at ang building permit na na-issue sa parehong taon. Kaugnay nito'y muling pinayuhan ni Castro ang publiko na maging mapanuri at huwag basta maniwala sa anyay mga nagpapanggap at nang aangkin na mga proyekto kahit wala naman silang ambag. Dagdag ng Palace official, ang proyektong pabahay ay bahagi ng hangarin ni Pangulong Marcos na mabigyan ng disenteng bahay ang mga Pilipino at hindi para magpabida. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. DZRH. Balansyado. Samantala, 2027 national budget may confidential funds pa rin. RH12 Milky Rigunan, ibalita mayan man ang Milky.
Nasa 10.773 billion pesos ang kabuang confidential at intelligence funds na nakapaloob sa panukalang 2027 National Expenditure Program. Ang kay DBM Acting Secretary Kim De Leon, 4.368 billion pesos nito ang confidential funds, habang 6.405 billion pesos naman ang intelligence funds. Mas mababa ito ng 8.8% kumpara sa 11.818 billion pesos na confidential at intelligence funds sa 2026 General Appropriations Act. Binigyang din ni De Leon tayo mga ahensyang legal na otorisadong magsagawa ng confidential at intelligence functions ang maaari makatanggap ng naturang pondo. Igreet ni De Leon na mananatili itong saklaw ng umiiral na budget utilization, liquidation at auditing rules. Layo itong matiyak na ang confidential at intelligence funds ay gagamitin lamang para sa kanilang itinakdang layunin. Isinumite na kanina sa Kongreso ang 2027 National Expenditure Program at ayon kay Representative Micaela Swansing, Chairman ng House Committee on Appropriations, sisimula na ng Kamara ang pagtalakay sa 7.2 trillion peso proposed national budget sa susunod na linggo. Ako si Neil Creguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Manang Milky Rigunan. DZRH, balansyado, balansyado. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos inatasan ang Philippine Army na tutukan ang disaster operations at ang eleksyon sa Bangsamoro o sa BARM na malapit na po ito, no? RH52 Edniel Parosa, ibalita mo yan, Edniel. Magandang gabi, Ms. Karen. Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong liderato ng Philippine Army ang response operation sa kalamidad maging ang paparating na Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa Change of Command Ceremony ng bagong PA Commanding General si Lieutenant General Tonald Gumiran, sinabi ni PBBM na parating nakatingin ang publiko sa mga sundalo pagdating sa oras ng danger and uncertainty. Kaugnay nito, inatasan ng Commander-in-Chief si Gumiran na tiyaking mabilis ang deployment ng Army at mapapasok na kasundaluhan ng mga liblib na lugar para sumaklolo sa mga sinalanta ng kalamidad, partikular itong hanging habagat. Pakinggan natin ang Commander-in-Chief. To the men and women of the Philippine Army, whether you are defending our territory, securing our communities, or responding to disasters, the nation continues to depend on your readiness and on your courage. The Filipino people look to you in moments of danger and uncertainty. Carry out your mission with discipline, with restraint, and with compassion. Bukod sa habagat, unang misyon ni Marcos Jr. sa bagong liderato ng Army ang kaayusan ng makasaysayang halalan sa susunod na buwan. Bilang tugon ay inanunsyo ng hukbong katihan ang deployment ng Task Force 92 na binubuo ng higit sa 500 contingent mula sa 1st Brigade Combat Team patung sa area ng BARM. Pakinggan natin si General Gumiran. Among the first instructions of our Commander-in-Chief to the AFP is to ensure the credible, orderly, and peaceful conduct of the historic first BARM parliamentary elections. The Philippine Army will stand ready to help to protect this defining moment. Bago naging ika-68 Army Commanding General, namuno si Gumiran sa Western Mindanao Command. Bahagi ng PNA Tanglaw Diwa Class of 92. May degree rin si Gumiran sa U.S. Army War College at nagsilbing bahagi ng Philippine Contingent sa United Nations Guard Contingent sa gera sa Iraq. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. DZRH, balansyado. Samantala, tinaguri ang Kong Traktor Congressman na si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera sinabon ng Sandigan Bayan dahil sa hindi pagsunod sa dress code. RH5 Val Gonzales, ibalita mo yan, Val. Ms. Karen, pinagalitan ni Sandigan Bayan 2nd Division Presiding Justice Geraldine Ekong si Tarlac Representative Noel Rivera dahil sa pagsusot lamang ng maong na pantalon at t-shirt nang ito'y humarap sa arraignment ng kanyang kaso ngayong hapon. Sa isinagawang arraignment, sinita ni Justice Ekong ang kongresista Tiginiit na tahas ang pagpapakita ito ng kawalan ng respeto sa korte ng isa pa man ding mambabatas. Itong pananamit nito ng kaswal lamang niya.
Nagbanta pang maestrado na baka gusto raw ni Rivera na paulit-ulit na humarap sa korte para matuto itong manamit ng maayos. Aminado naman si Rivera na hindi daw niya batid ang dress code sa korte. Samantala ay pinagpaliban ng Second Division ang pagpasa ng sakdal kay Rivera dahil kailangan pang resolbahin ng korte ang mga nakabimbin nitong mga motion. Kabilang sa mga nakahaing motion ng kampo ni Rivera, ang motion to quash information o hiling na ibasurang kaso at ang hiling na pagsama-samahin na lamang ang siyam nitong bilang ng kasong graft na may kinalaman sa conflict of interest sa mga flood control projects. Kahapon ay una nang nakapaglagak ng 810,000 pesos na piyansa o 70,000 pisong kada isa sa siyam na kasong graft na kinakanap ni Rivera na nasa magkakaibang dibisyon ng Anti-Graft Court. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. DZRH, balansyado, balansyado. Samantala, balita naman ni Giselle, talent manager at 4 na artista kasadong kasuhan ni dating Congressman Jing Paras na nag-akusa sa kanya bilang facilitator ng umano'y honey plot. Ayan, nasa linya na natin si RH15, Giselle Ricafort. Giselle, go ahead. Kasadong kasuhan Miss Kay ni dating Congressman Jing Paras, ang talent manager at 4 na talent na nag-akusa sa kanyang facilitator ng di umano'y sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa abogado nitong si Atty. Mark Tolentino, nagkahanda na yung asuntong perjury laban sa kampo ni alias Ken. Pakinggan natin yung bahagi ng panayam. Actually ready na. So we are planning to file counter charges pag na-submit na nila kasi nakita natin wala kasing copy sa affidavit. So we are requesting a copy, sabi nila ibibigay daw nila at the proper time. So pag meron na yon, so we plan to file perjury case pag meron na yon. Kasi ang ebidensya ng perjury is yung affidavit na pagsisinungaling. Sa isinumiting affidavit dito sa National Bureau of Investigation, tinawag ni Paras na kasinungalingan at misleading lamang yung mga pahayag ng talent manager. Wala umano siyang personal na kaalaman sa katotohanan o kaya naman ay kamalian ng mga paratang tungkol sa umunay private conduct ng Little President. Idiniini para sa nanggaling yung aligasyon doon sa talent manager at sa mga tao na kusang loob nitong isinama sa kanilang mga pulong. Ipinaliwanag din niya na layo ng pakikipagkita ng mga ito sa abogado na masuri yung katotohanan ng kanilang pahayag upang maiwasan yung unverified, unreliable, exaggerated o fabricated o gawa-gawa lamang na akusasyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. DZRH, balansyado. 6 na Chinese workers nang ipinasarang pabrika ng bakal sa Pampanga, binawian ng Alien Employment Permit ng DOLE. RH19 na Nolasco, ibalita mo yan, Tina. Binawi ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Alien Employment Permit o AEP ng 6 na Chinese workers ng ipinasarang pabrika ng bakal sa Magalang, Pampanga. Mula ito sa mahigit 50 Chinese national na nauna nang naisyuhan ng AEP para magtrabaho bilang electrician at technician ng Shuangxing Steel Incorporated. Kasabay nito, isusumite ng DOLE ang resulta ng kanilang isinagawang investigasyon sa Bureau of Immigration para sa hiwalay na investigasyon sa posibleng pagpapadeport sa naturang mga Chinese worker. Matatandang inamin ng administrador ng pabrika na mula sa airport ay dumiretso agad sa pagtatrabaho ang mga dayuhan na ayon sa BI ay maituturing pang mga turista at kailangan pa nilang sumailalim sa proseso bago makapagtrabaho. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. DZRH, balansyado. At meron update ukol sa paghahakot naman ng basura sa Redemptoris sa Baclaran kung saan umabot na sa 244 metric tons ang nahakot na basura. Mukha po kasi nga dinala po ito ng mga tubig baha. Ayan, noong bumabagyo po at malakas ang ulan. RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan, Noche. Good evening, Ms. Kay. Tuloy-tuloy pa rin itong pagtatanggal ng samot sa saring basura dito sa isang creek sa Roas Boulevard, Baclaran, lungsod ng Parañaque.
katuwang ang MMDA at Parañaque Senro sa pangunguna ni Senro Chief Bernie Amurao. Ayon kay Amurao, as of 3 p.m. kanina, wala pa silang update na binibigay ngayon. Nasa 45 trucks na yung kanilang nasa may katibas sa 244 metric tons. Ayon pa kay Amurao, nasira yung kanilang truck sa Manila Bay dahil sa volume ng basura sa kasalukuyan ng malakas na ulan. Ang basuraan niya ay paikot-ikot lang sa Manila Bay dahil sa pabago-bago ng direksyon ng hangin. May panawagan si Parañaque Senro Chief Bernie Amurao. Ating mga kababayan, hindi lang dito sa Parañaque, sa ibang mga karatig LGU, sana ho tayo may kanya-kanyang responsibilidad, gamitin naman sana natin na kung pwede, huwag na tayong magtapon ng basura sa ilog, sa creek, sa mga imbornal, sa lansangan ng maling tapunan. Kailangan magkaroon tayo ng disiplina. So kailangan magtulong-tulong tayo sa ikawanag ng ating bansa. Pangalawa, ang problema ng baha, number 1, ang gagaling sa basura. At yung sakit, ang gagaling sa tubig na marumi. RH27, nagsigakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Grabe yung daming basura. Ayan, ang ating oras, 6:20 na po ng gabi. Magbabalik po tayo at good luck sa matatawagan para sa susunod na Kring Kring Panalo promo sa ating pagbabalik. Ang ating oras, 20 minutos sa makalipas po ang 6:00 ng gabi. This time check is brought to you. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo.
Lipton. Amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNVS. Trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay nyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Sa Pasaylo, hi Ma'am Ana Lourdes. Hello po. Hello ma'am, good evening po sa inyo dyan sa Tuburan, Cebu. Kumusta po ang inyong weather? Medyo mainit po kanina. Kanina pero ngayon okay na. Okay na po. Okay na. Hindi naman po maulan.
Hindi naman po. Buti naman. Ayan. Anyway, Mama Ana, ano bang gusto niyo tawag? Gusto niyo Ana o Lourdes? Ana lang. Ana na lang po. Sige, Mama. Gusto mo manalo ng 500 pesos? Yes po. Di ba? Bilis ang sagot. Eto muna, sagutin mo muna, Ma'am Ana, ang ating katanungan. Ano po ang istasyon ng radyong numero 1 sa Pilipinas? At syempre, kaka-celebrate lang kasi ng 87th anniversary at numero 1 rin sa mga taga Tuburan, Cebu, Ma'am Ana. Yes, ang DZRH News po. Ang Ayun! Ayun, di ba? Ang galing. May babatiin ka ba, Ma'am? Asawa, jowa, kaaway, yung kachismisan mo sa kabilang dako. Meron ba, Ma'am? Go ahead po. Sige po, batiin ko lang po lahat ng mga taga-Tuburan, Cebu, ang aming Mayor C.D. Diamante, ang aking sobrang bait na amo, Elizabeth Diamante, syempre ang aking pamilya from sa Barangay Alegria, ang mga Ascendiente family and Pasaylo family. Ba't papalakas ka kay Mayor? Ikaw Ayan, sige. Thank you, Mama Ana, and congratulations po. Thank you so much po. Ayan po si Miss Ana Lourdes Pasaylo ng Tuburan, Cebu. Aba, love na love niya si Mayor nila doon. Hello po, Mayor, and sa kanyang bossing na si Mama, tama ba, Diamante ang apelyido ng kanyang bossing. Hello po sa inyo dyan sa mga taga-Tuburan, Cebu, at maraming salamat po sa inyong lahat. Magbabalik po bukas ang ating programa DZRH Balansyado. Sa ngalan po ng aking partner na si Ka Henry Uri at sa lahat po ng mga bumubuo ng ating programa, maraming thank you. Ako po si Miss Karen Oyong. Antabayan, ang susunod na po ang DZRH Usapang Legal dahil ngayon po ay araw ng Martes. Susunod na po si Attorney Rina Seco. Abangan po yan ang ating oras 6:31. Bye! Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Forex Vitamin B1, B6, and B2.